Hello everyone! Sa isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, it's me again. So, unang-una is thank you sa panonood mo sa video na ginagawa ko. So, ngayon is gusto ko lang i-share. Meron akong gustong i-share na isang video na nagpa-boost talaga ng motivation, kumbaga nagpa-boost talaga sa akin kung bakit ko pinush na makapagtrabaho dito sa South Korea. So, yung video na yon is napanood ko sa Facebook Reels ni Sir Joseph Lim. So, yung naalala ko na sinabi niya, yung tumatak talaga sa isipan ko. Kung hindi, ito ang tumatak sa isipan ko. Sabi niya, kapag nag-say no ka sa isang opportunity, lahat ng blessings na supposed to be ay makukuha mo galing sa blessing na yun is mahihinto, mawawala. So yun ang nag-sink in talaga sa utak ko. Kasi yung time na yun is alam ko na malaki ang sahod dito sa South Korea. Malaki compare sa Pinas talaga, ang laki ng difference. So yung mga time kasi na yun is gusto ko nang mag-give up na hindi na magpatuloy sa pag-aaral ng Korean language, hindi na mag-abroad kasi nahihirapan nga ako mag-aral kasi nag-self-study ako sa pag-aaral ng Korean language, self-study. Kasi nung first attempt ko, nag-try ako is sa registration pa lang. So napakahirap makapasok sa registration. So imagine this. So buong Pinas yung nag-aabang lagi diyan. Kasi yung pagtatrabaho dito sa South Korea as EPS worker, ang may control niyan is yung yung DMW. So DMW na siya ngayon. Sila yung may control. Sila yung nakakaalam. Sila yung humahawak sa proseso. So, dahil nahihirapan nga ako, so gusto ko nang mag-give up. So, buti na lang, so napanood ko yun. Napanood ko yung video na yun na, which is, na-realize ko rin naman na very true yung sinabi ni Sir Joseph Lim doon sa video na sinabi niya. Kaya, yun, napaisip talaga ako. So, instead na magreklamo na mahirap mag-aral. So, ayun, so gumawa ako ng paraan. So, self-study, nag-research sa, YouTube, Google. So, yun lang. So, sa YouTube ako nag-aral talaga. Sa YouTube ako nag-aral ng Korean language para maipasa yung exam. At the same time, super lucky din ako kasi yung isa sa mga katrabaho ko sa Nakashima. So, nasa machining section siya. Kalimutan ko. Wala niya. So, shout out sa'yo. Si Ken. So, nasa machining section. So, nag-enroll siya sa KLC. Tapos, pag nag-enroll ka kasi sa KLC, meron na siyang, kung di ako nagkakamali, may free na siya na books na kailangan aralin para makapasa sa exam. So, ayun. So, dahil yung time na yon is, hindi siya nag-aral. So, pinahiram niya sa akin yung books niya, yung mga reviewers niya. So, isa rin yung sa nakatulong. So, salamat sa'yo, Ken. So, kung asan ka man ngayon is, I hope so na nasa magandang kalagayan ka. So, salamat sa'yo kasi isa ka sa mga nakatulong sa akin para makapunta dito sa South Korea. So, ang laki ng naitulong ng libro mo. So, yun. Kaya ako nakapasa sa exam. So, yun. So, by the way, so ito pala yung process na pinagdaanan ko. At lahat ng EPS worker, ito yung pagdadaanan. So, yan. So, I will show you the steps. So, yan. So, yung pinakamahirap na part talaga, unang-una is registration pa lang. Kasi may quota yan eh. Imagine buong Pinas yung nag-aabang lagi sa registration na yan. Tapos minsan, 3,000 lang yung quota nila, 5,000. So, nationwide yan, nag-aabang talaga. So, ang tendency sa registration pa lang yung website is naghahang na yun. Kaya paunahan talaga pagdating sa registration, kailangan meron kang malakas na internet connection. So kailangan na sa laptop or kailangan kasi yung iba sa cellphone. So talaga yan, paunahan yan. Kasi pag napuno na yung pag na-hit na yung quota, wala na, hindi na tatanggapin yun. Kaya talaga, ready na. Kailangan malakas talaga yung internet connection mo pagdating sa during registration. So yung time ko naman, so sa registration namin is nag-travel pa kami mula Cavite papuntang Batangas. So pumunta kami sa auntie ng asawa ko. So shout out pala kay Auntie Erlinda Raffles. So thank you so much sa mga naitulong nyo. So dahil sa laptop at malakas na internet connection nila, so nakapasok kami sa registration. So ayun, so grabe. So nag-travel pa talaga kami papunta doon. So yun talaga sa registration pa lang napakahirap na pumasok. Kaya ang daming nag-aabang talaga pagdating sa registration. Tapos pag naka-register ka na, yung mangyayari, i-evaluate pa niyan, i-evaluate pa ni DMW. So may mag-i-evaluate pa kung kailangan tama yung mga detalye, yung mga details mo. Kailangan mag-match doon sa passport na ilalagay mo, i-attach mo yung passport mo, kailangan yung in-encode mo mag-match yun kasi pag hindi nag-match yun, disapprove yun. So yun din. So sa registration pa lang, minsan yung iba nadi-disapprove kasi syempre sa sobrang pagmamadali, yun nagkakamali mag-type, nagkakamali mag-encode. So napakahirap talaga makapasok sa registration. So lalo na kung mahina internet connection mo. Tapos naglalag pa yung website gawa sa dami ng nagre-register online. So yun din ang sa pinaka-struggle. So yun talaga yung number 1 sa registration. So makapasok ka pa lang doon. So sobrang saya mo na. At the same time, katapos ng registration, approve. Tapos yung pinaka-crucial sa lahat is yung sa exam. Yun. So yung exam namin is CBT, so computer-based exam. Ayun. So computer-based. So pagkatapos ng exam, yung lalabas agad yung result mo. So yun ang kagandahan pag CBT. So makikita mo agad yung result. So 200 items. So passing score is 110. So pag naka 110 ka, so yun. So pasok na. So yun ang kailangan mo lang ma-hit yung 110. So yung iba, sad to say, 105. 1 point na lang para mag 110. So ayun, so may mga instances talaga na ganun, hindi maiwasan. Imagine this sa doon sa room namin. Ilang kami sa isang room, sabihin natin na sa around 60 ata kami sa isang room. Tapos yung pumasa, kung di ako nagkakamali, sa pagkakaalala ko, sa 60, 4 lang ang pumasa, 4 lang kami. So yung score ko sa exam is 140. Yun. So naka 140 ako. So yung sa exam is
reading at saka listening. So, ano yun, 100 items sa reading, so 100 sa listening. So, basta total is 200, 200 lahat, 200 items. So, yun. So, grabe. So, makapasa ka sa exam is mangyak-ngyak ka na eh. Kasi yun ang pinakamahirap na part, registration at saka exam. Yun talaga ang pinaka-crucial. Tapos, after ng exam is skill test. So, sa skill test is hindi na siya masyadong kasi i-perform mo na lang pagdating sa time ng skill test eh. So, sa KLC naman is alam naman na nila, kumpleto naman sila sa mga tools. Ako kasi wala akong tools kaya nag-enroll na ako pagdating sa skill test. So nag-enroll ako. So shout out pala sa sa HTC. So sa HTC ako nag-enroll. So kay Ma'am Ellen. So grabe, napaka very supportive kahit hindi ako totally na student nila, pero yung assessment na ginawa nila is talaga, tinuring nila akong student. So pantay-pantay yung hawak nila sa estudyante nila. So ayan. So thank you Ma'am. Thank you so much Ma'am Ellen. So alam ko na marami pa kayong matutulungan na kagaya ko na makapunta dito sa South Korea. So ayun. So yung point ko dito is kung may opportunity ka na nakita tapos yung result na gusto mo is nakita mo na nakuha na ng ibang tao. Nakita mo na nakuha na ng ibang tao, yung result na gusto mo is i-push mo lang. So tuloy-tuloy lang. So kasi pag ganoon nga yung mangyayari, kasi pag nag-say no ka sa opportunity na 'yon, is yun, lahat ng blessings na supposed to be is makukuha mo dahil sa opportunity na yan is mahihinto. So mawawala. At saka ang daming i-enroll, ang dami talagang sumusubok na makapasa sa exam. Ang dami, super dami. Yung iba kasi nakailang take na, 5 beses na, 4 na beses, so hindi pa rin pumapasa sa exam. So, yung lang naman dun is, para makapasa sa exam is, mag-aral talaga ng maayos. So, yun talaga, kailangan sipagan sa pag-aaral, so para makapasa. Ayun, so yun lang yun lang ang gusto kong i-share. So, yun yung video na yun is, yun talaga, yung dahil sa napanood ko na ganun, is, grabe, kumbaga, dahil sa sinabi na yun ni Sir Joseph Lim, kumbaga, talaga, mas lalo akong nagpursige. So yun lang, so maraming salamat sa pakikinig. So I will pray na sana, so sa bawat opportunity na mapasukan mo is lahat ng blessings na gusto mong makuha is ma-achieve mo, makuha mo. So ayun lang, so thank you so much and God bless.